Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Hindi pwedeng sensitive. Department of Justice pinaalala kay Risa ang pahayag ng Korte Suprema. Muling umani ng pansin ang naging pahayag noon ng Supreme Court of the Philippines matapos itong sipiin sa resolusyon ng Department of Justice kaugnay ng ibinasurang cyber libel case ni Senator Risa Hontiveros. Sa desisyon ng Prosecutor's Office, binigyan diin ang paalala ng Korte Suprema. So, being sensitive has no place in this line of service, more so when allowing otherwise has the potential to create a chilling effect on the public. Yan ang sinulat ng Supreme Court yata ito or DOJ, I'm not sure. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, ang mga opisyal ng gobyerno ay inaasahang handang tumanggap ng batikos at puna, lalo na sa isang demokratikong lipunan. Batay sa resolusyon, hindi pwedeng gamitin ng mga public official ang pagiging nasaktan o napikon bilang batayan upang patahimikin ang mga kritiko sa pamamagitan ng kaso. Ayon sa Department of Justice, ang labis na pagiging sensitive ng isang opisyal ay maaring magdulot ng chilling effect. Isang sitwasyon kung saan natatakot na ang publiko na magsalita dahil baka sila makasuhan. Ipinunto rin ng mga piskal na ang mga post at komento laban kay Hontiveros ay bahagi ng pampublikong diskurso at opinyon, lalo na sa usaping may kinalaman sa politika at investigasyon sa Senado. Dahil dito, hindi umano sapat ang mga pahayag upang ituring na cyber libel. Okay, so salamat sa Office of the Prosecutor sa naging desisyon nito. Sa mga hindi nakakalam sa background, merong issue yung testigo noon sa Senate hearing, Karine alias Karine, na nung una, nag-testify siya against kay Pastor Kibuloy, kay OJC, kay mga Duterte, many more. Okay, 2024 pa ata ito. Then last year, lumabas si alias Karine, nagsabi na binayaran lang daw siya ni Senator Risa. And then itong mga vloggers, Atty. Topacio, Banatbay, Kipichu, sino pa? Teo Moreno, Jason Sa, and then Jeffrey Celis, Kyrek, 6 sila. Kinasuhan ni Risa Hontiveros nang dahil sa mga comments or post nila patungkol dito kay Karine. So that was last year. Grabe inamin ni na Teo Moreno, Kipichu at iba pa na natakot din sila. Sino ba naman ang hindi matakot? Kasuhan ka ng senadora. Di ba? Kailang lumaban sila. So ngayon, lumabas yung desisyon, binasura ng piskal ang reklamo. Parte yun sa free speech. So, paalala, huwag maging balat sibuyas. May alam ko akong desisyon dyan ng Supreme Court before World War II pa na desisyon Yung public officials should not be onion skinned. Huwag kayong maging balat sibuyas. Ganon ang
pagkasabi sa Supreme Court decision, bustos ata, something like that. Basta si Senator Marcoleta ang unang nagsabi diyan. Kasi mayroong vlogger ata na parang may sinasabi na hindi maganda kay Senator Marcoleta. Vlogger na abogado ito ha. Sabi ni Congressman Marcoleta pa noon. Congressman Marcoleta, alam mo, hindi kita kakasuhan dahil nakalagay sa Supreme Court decision na kaming mga public officials ay hindi balat sibuyas. Kaya gusto ko lang i-correct na hindi maganda yung ginagawa mo. Kasi kung ano-ano ang pinagsasabi ng vlogger, abogado na ito, laban kay Marcoleta, so sa isang hearing, sinabi lang niya na hindi tama yung ginawa mo. Kailang hindi kita kakasuhan dahil nga parte ng buhay ko bilang public official, punayin nyo ako, kailang gusto ko lang i-correct. So, hindi ako pwedeng maging balat sibuyas. So, huwag kayong maging sensitive. So, up to now, wala pang reaction, wala pang comment si Senator Hontiveros tungkol sa pagkatalo sa kanyang sinampang kaso. Although, ang alam ko niyan, pwede pang mag-file ng motion for reconsideration. Parte ng due process. Kasi natalo siya binasura. Motion for reconsideration. Sasubmit siya ng dahilan, rason, o bakit ba pwedeng baliktarin ng piskalya ang And then mamaya, once nga nag-decide ang piskal na binasura ulit yung motion for reconsideration, wala na. Kasi maganda na ang patakaran ngayon sa Department of Justice. Bago isampa, bago ka indict, bago ka isampa sa korte, hindi na lang probable cause ang tinitignan. There should be a high certainty of conviction. Ibig sabihin, dapat malakas ang ebidensya para makonvict sa korte. Karamihan kasi, yung mga isinasampa ng piskalya, probable cause lang yung nakikita, sampa. Karamihan, talo sila sa korte. Kaya binago na nila para mabawas-bawasan naman ang load ng mga korte. Kaya ganyan. So, salamat, congratulations sa mga DDS vloggers sa pagkapanalo nila sa kasong ito laban kay Senator Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ang tulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mga hero nga ipanghatag sa mga tao. Balo. So, ang uban dagan-dagan gyud ani ang mga balo nga matagaan o gero. Balo. So, daghan gyud ni sila. 20 ka pami. O mo na ni sila ang matagaan. Muna ni sila ang matagaan, mga tigulang na gyud. Salamat sa Ginoo. Pasalamat sila. Matagaan sila gero. Pila imong edad nanay? 82 ka na. So karon pa ka nakatilaog tabang sa yero. Karon pa gyud. Alas kadugay na nanay sa imong pagkat Naman sa mga kandidato. Oh. Walay nakatabang yun. Wala. Dili na kandidato. Oo, ang mga kandidato walay nakatabang. So karon pa gid mo natabangan. Ako sa 67 akong edad. Oh. Ako si Iyong Rogelio Hawiran. Oh. Salamat kayo sa grasya ug panalangan niya gihatag sa amo. Wala na mo damang nga moabot sa among kinabuhi kami tiguang na sa akong asawa pareha na may 60 kapin. Di na may pagkakayag trabaho. Di may makakaon o di na may makagbuso, basok-basok ginagmay o katagan may sa among mga bata. Salamat kayo kay maghirag na akong balay sa sulay. Kaya hapit na mula ka. Katuluan na yun. Di salamat kayo kay maripir na ginamo. Sa dugay panahon among pangandong. Salamat. Ikaw nanay, pila na imong edad nanay? 72. So mga tigulang gyud ang matagaan karon og gero. So Pasko ra bagid karon nanay.
Ay, ako ang Oh, makarepair mo siya ng balay. sponsor. Namak balang nga mo sa tagaan siya og baskong panglawas niya hangtod magdaas pa niya. Kailak na gyud si nanay. Salamat tagan kay Salamat kay nag-anhi ka nga nakitabang ka na mo. Nagkailak si nanay sa kalipay. Kailan sa kalipay tungod kay wala may mga bana na way taga-habag amo. Mabalo pagit ka nanay. Nautunta nga Sige lang, nanay. ka kinabi. Nautunta nga. Diyos naman nga magkasam. Tagataran nga magubang kanimo sa kanunay matag adlaw. Kay ikaw ang nagagiya. Ikaw ang gigiyahan sa Ginoo nga makatabang ka na mo. Kay wagid may mo di na pagkabalay tungod sa wala may mga bana way kasaligan. Sa Ginoo na lang gid ang mahibalo sa imo. Napunta pangayon na mo sa kay tasan. Nagagaan ka pagtaas nga kinabuhi antud sa hangton kay aron daghan pang matabangan nimo sama ka na. Salamat kayo, ante. Tuwa na imong ansin, ante. Gikuan na. Gidala. Muna ni ang sini, ante. Taga na mo gero. So muna ni giragkuon sa buslot sa balay ni nanay sa nakahilak. Ihilak yun siya sa kalipay. Oh, mga sako lang. Nag-sponsor sa amo sa sin. Kay dili pa ikaw. Wala gyud ni makahatag sa amo. Oo. Daghang kay salamat. Salamat kayo.